our deepest fear. You make the broken heart rejoice. In you we find our voice. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Chains are broken in your name. In you we are never the same. Your power flows like mighty streams, fulfilling all our dreams. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Your name is power, life, and peace. By your word our fears release. You are the hope that fills our soul. In you we find our goal. We lift you high above the skies. With every breath our praises rise. Your love, it never fades away. We worship you both night and day. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. Magandang gabi po muli mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Bishop Ray Eramis ng Christian Cathedral. Na ngayong gabi, pag-uusapan po natin ang patuloy na tinatawag nating the three persons of God. Because tayo po naniniwala, iisa lang ang Diyos na nasa tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at Espiritu Santo. At gusto ko po maging mas malinaw ang usapan patungkol dito sapagkat ng mga nakaraan po nating podcast, pag sinabi nating three persons, ang kaisipan na dumarating sa mga nakakapakinig at di nakakaalam, tatlong tao. Hindi mo kung sinabi nating persons, tatlong tao. Kaya ngayong gabi is the three persons of God or God's three persons. Anong ating goal? Ang goal po ng ating lesson ngayong gabi ay para lalo tayong maging maalam at maunawa ang lubos ang doctrine ng Trinity. So Trinity, Triune God, three persons in one God. Anong Trinidad? Babalikan po natin to. Ito'y paniniwala na mayroong iisang Diyos lamang. Na yung isang Diyos na yon ay may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Now, pag sinabi nating person, it simply means, and it refers to distinct identity. Ibig sabihin, ang Ama ay hindi ang Anak, at hindi rin po ang Holy Spirit. Ang Anak ay hindi ang Holy Spirit, hindi ang Ama. Ang Holy Spirit ay hindi ang Anak,
hindi ang Ama. Hindi po kagaya na ibang turo ng Ama ay ang Anak ay ang Holy Spirit. Kasi nga, 3 persons po tayo, but doesn't mean 3 gods. Ulitin ko po, 3 persons doesn't mean 3 gods, but only one God na may 3 persona, Father, Son, and Holy Spirit. Matatawag nating person sapagkat meron siyang mind, will, and emotion. Ang human ay person. Ang God din naman, excuse me po, ang God din naman po ay person. Sapagkat meron siyang mind, will, and emotion. At yung 3 pong ito, 3 person ng God ay mayroong tinatawag na distinguishing mark. Ano yung mga mark na yun? Na sila po ay mayroong mind, will, and emotion. Distinct doesn't mean divided. Because Trinity means 3 in unity, Trinity. 3 nag-ikakaisa, kaya nga sa Tagalog ay 3 isa, isang 3. Okay? So, gusto natin lalo maging mas malinaw po ito ngayong gabi, sapagkat sa totoo lang, marami po ang nalilito pagdating sa Trinity o sa 3 person ng one God. Hindi rin po ito nangangulugan na 3 divided person or separated person. But 3 persons united in one being, and that being is God. Hindi po siya hiwa-hiwalay na persona, kasi kung hiwa-hiwalay na persona, lalabas po niyan ay 3 theism, 3 gods. Hindi po. Tayo po'y naniniwala na 3 persona ay iisang Diyos. Sa 1 John chapter 5, verse 7, ganito po ang nakalahad. For there are 3 that bear record in heaven. The Word, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. So maliwanag po na ang 3 personang ito ay iisa lang na Diyos. At ang bawat persona ng pagka-Diyos ay, ng persona ng Diyos ay God. But doesn't mean 3 gods, only one God. At itong 3 persons of God na to ay equal sa kanyang esensya, sa substance, at saka sa nature or kalikasan. Anong substance? Substance mean the one divine essence or being what the 3 persons shares equally. So yung 3 person ay, sabi nga natin, sa kanilang pagka-Diyos, wala pong uungos, walang bababa. They are equal. Kung ang Ama ay God, ang Anak ay God, ang Holy Spirit din po ay God. Pero may pagkakaiba lang pagdating sa Anak, sapagkat ang Ama ay hindi po nagkatawang tao. Ang Anak lang po, ikalawang persona, ang nagkatawang tao. Ang Father at ang Holy Spirit ay hindi po nagkatawang tao. Pero hindi nangangulugan na si Jesus ay nagkatawang tao, hindi na po siya God, hindi na po siya equal sa God. When it comes sa function ng kanyang pagkakatawang tao bilang sinugo, hindi po sila pantay ng Ama. Sapagkat mas mataas ang nagsugo doon sa isinugo. So nililinaw po natin itong mabuti sapagkat dito po nalilito ang maraming mga tao, Christian and non-Christian, sa pagdating sa ang kanilang pagkakapantay-pantay. Sa function sa Trinity bilang sinugo ng Ama, hindi po sila pantay. So Trinity doesn't mean 3 gods, but only one God. Hindi rin po sila 3 parte ng Diyos o 3 separated God. No. One God na may 3 person possessing the same nature. Kaya kung ano ang Ama, yun din ang Anak, yun din ang Holy Spirit. Ulitin ko po, ang pinagkaiba lang ay ang Panginoong Hesus ng nagkatawang tao. Sapagkat sa kanyang pagkakatawang tao, nagkaroon siya ng limit at naging mababa po siya sa kanyang kalagayan sa Ama dahil sa kanyang pagiging tao. But doesn't mean sa pagiging Diyos, bumaba na siya. No, He is still equal with the Father and with the Holy Spirit. Ano naman ang essence? Essence means God is eternal, uncreated, and infinite. So yung esensya ng Diyos, eternal, uncreated, infinite. So ang Father ay eternal, ang Son ay eternal, ang Holy Spirit ay eternal. Ang Ama ay uncreated and infinite. Ang Son din ay sa kanyang kalagayang Diyos ay uncreated and infinite. Ganon din po ang Holy Spirit. Uulitin ko po kasi iba, kaya nagugulo at nalilito dahil yung pagiging tao ni Jesus may simula, okay? Pero sa kanyang pagiging God, wala pong simula. Siya po ay everlasting. At yung salitang everlasting,
ay kasing halaga po ng eternal. Sapagkat ang Diyos din po ay, the Father is also everlasting. So, ano naman ang nature o kalikasan? Nature means God's divine attributes, powers, and operations. That means God is omnis, holy, and then love, and etc. Ibig sabihin, ang Diyos po ay sa kalikasan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, sa kalikasan ay Diyos. Sa kanilang operation, ulitin ko po, except kay Jesus, ang tatlong personang ito ay omnipresent, omniscient, and omnipotent. Ang Ama ay holy, ang Anak ay holy, ang Holy Spirit ay holy. Ang Ama ay love, ang Son ay love, ang Holy Spirit din po ay love. So, yun po yung kalikasan na tinatawag nating mayroon ang Diyos. At ang bawat persona mayroong mind, will, and emotion. And each person sa Trinity ay nagpo-possess ng essence at nature ng God, at about isa, may mind, may will, at may emotion. Kaya tanong, what makes a person a person? Simply, dapat merong mind, will, and emotion. So yung 3-person po ba na to ay may mind, will, and emotion? Opo, meron pong mind, will, and emotion ang each person. Kaya hindi po pwede na ang God ay hindi po person. So sino man magsasabi ang God walang person, naku, maling aral na po yun. Sapagkat ang Diyos ay may persona, may mind, may will, may emotion. Tingnan natin naman ngayon ang Trinity sa past, present, and future. Yung 3 persons na to. In eternity past, the 3 person ay creator. Genesis 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. At yung Hebrew word, sa pagkagamit ng salitang God ay Elohim. Elohim, plural in form, singular in meaning. Kaya po, doon pa lang makita na natin ang 3 persons ay one God, at ang one God ay 3 persons. At bawat isa po ay ka-manlilika, co-creator. Nagsalita ang Ama, and the Father spoke the word ng creation. Genesis 1:3. Sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Yung sinabi ng Diyos, about is a person, was spoken through the Son. He is the Word whom the Father spoke His command. Kung wala ang Son, because the word Son yun doon, yung logos, ay expression, okay, manifestation, reason. Kung wala ang anak, kahit ang amay nagsalita, wala pong makikreate. Because the word is spoken by the Father was spoken through the Son. So, maliwanag, magkakasama po silang tatlo. Pero ngayon, ang binabanggit po muna natin, the word is spoken by the Father was spoken through the Son. And that word was brought by the Holy Spirit. Okay? Tingnan muna natin, every word the Father spoke was spoken through him, through Jesus. John chapter 1, verse 1-3, nang pasimula, siya ang berbo, the word, the logos. Ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Ito rin ang pasimula ay kasama ng Diyos. Okay? Ito rin ang pasimula ay sumasa Diyos. Kaya, dalawang person po ito, pero hindi dalawang God. Ang Father at saka ang Word. Verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. So mga kapatid, it was the word spoken by the Father was spoken through the Son. And everything was created or were created because of the second person of God, the Word or the Logos. Tingnan naman natin ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang kapangyarihan na nagdala ng sinalita ng Ama sa pamamagitan ng Anak. At dito po natin nakita na yung 3 person kasi nga Elohim ay present nung day of creation. Sa Psalms 104:30 at saka sa Job 33 verse 4, makikita po natin ang Holy Spirit ay co-creator ng Father at saka ng Son. Iyong sinusugo ang iyong espiritu. Sila'y nangalalang at binabago ang balat ng lupa. Job 33 verse 4, nilalang ako ng espiritu ng Diyos at ang hinga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Alam natin ang Diyos, on the day that He created Adam, He formed muna yung katawan ni Adam mula sa alabok. And then afterward, hiningahan si Adan ng hininga ng buhay. At yung hininga ng Diyos na yun, ang hininga ng buhay, ay dumating sa kay Adan through the Holy Spirit.
So lahat ng bagay na sinilita ng Ama, sinilita sa pamamagitan ng Anak, at ang Holy Spirit ang nagdala ng mga bagay na sinalita ng Ama through the Son. So, maliwanag, in the beginning, God, Elohim, plural in form, singular in meaning, created the heavens and the earth. Tingnan naman natin ngayon ang three persons at present. Ang Ama, isinugo ang kanyang anak 2,000 years ago para maglinis at magpabanal sa kasalanan ng sangkatauhan to be a propitiation and atonement for man's sin. At ito po'y ginawa sa pamamagitan ng pagsusugo ng Ama sa anak, at ang anak naman ay namatay doon sa cross sa Kalbaryo. Ang anak naman, isinugo ng Ama sa planet Earth. At dito po makita natin na siya po'y nasa kalagayang tao, bagamat siya'y tao, siya rin po ay Diyos. Kasi He took the human form to shed His blood. Kasi hindi naman pwedeng magbubuo ng dugo ang Espiritu. And nung siya po ay kasama ng Ama, He is Spirit. So kailangan siya kumuha ng katawang lupa para nang sa ganon, yung katawang lupa na yun ang mag-shed ng blood. Kaya dito natin makikita yung maliwanag na paraan ng Diyos para ipadala ang kanyang anak na mamatay sa kasalanan sa katauhan. Efeso 2:6-8, na siya bagamat nasaan yung Diyos, si Jesus po yun, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, who in the being form of God, hindi po ni-robbery ang pagiging equal with God. Pagkus pa nga, inubad niya ito, yung reputasyon niya, yung glory niya at naganyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibasi na sumpungan sa anyong tao, ito maliwanag po, nasa kalagayang Diyos, nagkaroon ng anyong tao, anyong Diyos, tapos may anyong tao, nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Oo, sa kamatayan sa krus. Mga kapatid, hindi po kasi pwedeng mamatay kung ating Panginoong Hesus ay nanatili sa pagkalagayang espiritu. Kaya kailangan siya po'y manandoon sa kalagayan ng tinatawag na pagkakatawang tao. Sapagkat nasa katawang tao, laman, buto at dugo ang ipinantubos po sa sangkatauhan. Efeso 1:7, sa kanya imaroon tayo ng ating katubusan. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, nakapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. So maliwanag mga kapatid, klaro po ito, na ang Diyos ay kalawang persona, nagkaroon ng katawang tao, bagamat siya po ay Diyos, kaya dalawa po kalikasan ng ating Panginoong Hesus, fully God, fully man. Tunay na Diyos, tunay na tao, at sa kanyang kalagayang tao, doon po yung kanyang pagkatao ang ipinantubos po sa atin. Siya yung salita na naging laman mula sa tribo ni Judah. At yan mababasa po natin sa John chapter 1 verse 1 hanggang verse 14. Ngayon, ang tinanan po natin ay yung Romans chapter 9 verse 5, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman. Dito natin nakita na si Kristo ay may tunay na laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati, magpakailanman siya nawa. So klaro mga kapatid, ang ating Panginoong Hesus ay mayroong dalawang kalikasan. Ang kalikasan ng pagiging Diyos at ang kalikasan ng pagiging tao. Sapagkat noong mga time ni Christ, yung aral ng Gnosticism o Docetism, si Jesus daw ay walang aktual na katawan, kundi parang shadow lang. Hindi po pwedeng ipako ang shadow. O yung tinatawag na parang phantom. Ang talagang naipako, buto at laman, at tumulo po ang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Pagkatapos ang Panginoong Hesus umakyat sa langit, naupo sa kanan ng Ama at nag-aantay mula doon ng kanyang muling pagbabalik. Sa mga kapatid, ang inaantay na lang natin ngayon ay ang second coming of our Lord Jesus Christ. Acts 7:55-56. Datapwat siya si Stephen, palibasa ay puspos ng Espiritu Santo na sa kanya pong Holy Spirit na kay Stephen, sapagkat bumaba na po noon, time ng Pentecost, ang Holy Spirit sa 120 disciples. Pagkatitig niya sa langit, ay nakita niya kalawalatian ng Diyos.
at si Jesus na nakatindig sa kanan ng Diyos. Ito po yung pagkakataon na si Stephen ay pinatay sa pamamagitan ng pagbato, pero pagtingala po niya sa langit, nakita niya ang Ama, nakita niya ang anak sa kanan ng Ama. Samantalang siya ay puspos ng Holy Spirit. So dito nakita po natin, meron tatlong personang present. Yung nakaupo sa kanan ng, yung nakaupo doon sa trono, tapos yung nasa kanan ng Ama na nakatayo, referring to Jesus, at ang Holy Spirit na nasa kanya. At tapos sabi ni Stephen, at nagsabi na rito, nakikita kong bukas ang mga langit at ang anak ng tao na nakatindig sa kanan ng Diyos. He saw the two persons, the Father and the Son, while ang Holy Spirit ay nasa kanya po na nakatingin sa Ama at sa anak. Ang Holy Spirit naman, dinala niya ang anak ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng paglulukob kay Maria para mapulfill yung prophecy na seed of the woman. Kasi ang woman po walang seed. Ang seed po ay nasa lalaki. So Genesis 3:15, sabi ng Panginoon, the seed of the woman. Imposible na magkaroon ng seed of the woman, yun yung word. Yun po yung seed na ginamit ng God na nilagay sa sinapupunan ni Mary at para ma-form siya into a fetus ay sumaibabaw po sa kanya ang banal na espiritu. At dahil dito, ay dito po natin makikita na nabuo yung sanggol sa tiyan. Kasi ang tanong ni Mary, paano magkakagayon ako yung mga anak? Ako po'y dalaga pa. At wala pang lalaking sumisiping sa akin. So the angel said, Gabriel, the Holy Spirit will overshadow you and you will conceive a son. Ito ay nakikita po natin sa Genesis 3:15 at saka sa Mateo mula Kapitulo 1, talatang 18 hanggang 25. So makikita po natin yan. Maliwanag na talagang si Jesus ipinagbuntis ni Mary na hindi po galing sa similya ng lalaki ang binhi na nasa sinapupunan ni Mary, kundi po ito yung salita ng Diyos na naging katawan ng tao, naging tunay na tao sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Verse 25, at hindi nakilala siya, ibig sabihin, hindi sinipingan ni Joseph si Mary hanggang sa may panganak ang isang lalaki at tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Then, ang Holy Spirit ay nandito po ngayon sa planet Earth. Ang Father at ang Son nasa heaven. Ang Holy Spirit po ay katlong persona ng Diyos nandito sa lupa na siyang pumupuno o pumupuspos sa mga mananampalataya, naggagabay at nagtatatak ng tatak ng Espiritu ng assurance of salvation. And at the same time, kung wala ang Holy Spirit, hindi magiging real ang salvation kasi 2,000 years ago po, ang Panginoong Hesus ay namatay sa cross. 2,000 years, ang blood niya ay na-shed. Eh kung wala pong Holy Spirit, ito po isang kwento lang. But because of the presence of the Holy Spirit, yung kamatayan niya at yung redemption niya sa atin sa cross 2,000 years ago ay real because of the Holy Spirit. So, hindi tayo pwedeng maligtas kung wala ang three persons kasi ang Ama nagplano ng salvation. Ang Anak nagsakatuparan ng salvation. Ang Holy Spirit ang nagpapatunay sa atin at nagdadala at nagiging real ang ating salvation that has happened 2,000 years ago. So yan po ang papel ng tatlong persona. Kaya kung wala ang tatlong persona, we will never experience salvation. Tingnan naman natin ang tatlong persona sa future. Ang anak, wawasakin ang lahat ng kaaway ng Diyos. At pag nawasak na niya ang huling kaaway ng Diyos, ang kamatayan, ipapailalim niya ang kanyang sarili sa Ama na nagbigay sa kanya ng kapangyarihan na magpasuko so that there will be no more Son of God, but God will be all in all. So babalik po siya kagaya ng eternity past that God is all in all. Sa eternity future, God is all in all. Wala na pong Son of God. So, wala na ring Son of Man. Sapagkat sa future, makikita natin na yung second person ay Lamb of God.
At ang third person, ang Holy Spirit, ay living water. At ang Father ay nandun sa throne, who is God. So, God will be all in all, pero meron pa rin po siyang kakanyahang makikita o distinction in the future. 1 Corinthians 15:24-28, and then sabi nito, darating ang wakas at kanyang sasakupin ang lahat at ipagkakaloob pagkatapos ng masakop, ibibigay sa Diyos ang lahat ng kaharian na ang Ama. At sa ganon, ang lahat na maibalagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan at kanyang otoridad. Sapagkat kinakailangan siya magari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Jesus as functioning as Lord. And then one day, pag sinubmit niya sa Father, God is all in all, mawawala na yung Lordship ni Jesus. Because He's now no longer Lord, He is Lamb of God. Ang kahuli-huli ang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa. Datapat kung sinasabing ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi iyaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa Kanya. At kung lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa Kanya, kung magkagayoy ang anak rin, ay pasusukuin naman na nagpasuko ng lahat. Okay, sa nagpasuko ng lahat ang mga bagay sa Kanya, upang ang Diyos ay naging lahat sa lahat. So wala ng Lord, wala ng Son of God, pero hindi ko po sinasabing yung Son of God na si Jesus at ang Lord na ginawa ng Ama, mawawala. Yung title po, yung function na yun, wala na po. Iisa na lang. God is all in all. And then God will reign in authority, in eternity future, in the new heavens and in the new earth. There we can see one throne. And the three persons are present. Present ba yung three persons? Kagaya nung in the beginning, God, Elohim, created the heavens and the earth. Opo. Revelation 22:1. At ipinakita sa akin ng isang ilog na tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na saan lumalabas? Lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero. Doon sa isang luklukan, makita po natin yung three persons in eternity future. Yung tubig ng buhay, yung ang Diyos at saka yung Lamb of God, yung tinatawag nating Kordero. Ilang trono? Isa lang po. Pero doon sa isang trono na yun, nandun po ang three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Siguro sagutin natin ang mga ilang katanungan para lalong maging malinaw sa atin yung Trinity o three persons. Meron bang literal na salitang three persons sa Bible para sa Trinidad o Trinity? Ang sagot po natin, verbatim, wala. Pero ang katotohanan ay makikita natin both Old and New Testament. Yan ay mga talata na makikita natin Genesis 19:24, Isaiah 48:12-17, tapos Matthew chapter 3, verse 16-17. Unahin natin yung Genesis 19:24 na magkagayoy, nagpaulan ng Panginoon sa Sodomo at Gomorra ng asupre at apoy mula sa Panginoon na buhat sa langit. Dalawang Lord po ito, makikita natin ito na YHWH o tetragrammaton na personal name ng God. Dalawa po ito. Okay? Yung nasa lupa at saka yung nasa langit. Dalawang person po ito. Pero hindi nangangulugan na dalawang God. Dalawang person ng one Lord. Yung nasa lupa at saka yung nasa langit. Malinaw po mga kapatid na ito'y nagpapakita ng dalawang persona. Huwag niyo na munang hanapin yung ikatlong persona. Kasi nung dinestroy ng God ang Sodom and Gomorrah, ang present po na pinakita dito ay ang Father at saka ang Son. Okay, Isaiah 48, mula 12-16-17. Inyong dinggin ako, O Jacob, ang Israel at Israel na tinawag ko. Ako nga ang una, ako rin ang huli. Sino nagsasalita rito? The first and the last. At ang title ng first and the last, ikinapit po sa Ama at ikinapit sa Panginoong
Jesucristo. Ngayon, sinong first and the last ang binabanggit po dito? Verse 13, oo, ang aking kamay ang siyang naglagay ng patibayan ng lupa at ang aking kanan ay siyang nagladlad ng langit. Pagka ako'y tumatawag sa kanila, sila'y nagsisitayong magkakasama. Wala po iba ito kundi ang Panginoong Hesus. So mahaba po punta na tayo siguro sa verse 16 para mas lalong maging malinaw. Kayo'y magsilapit sa akin, sabi ng Panginoon, at dinggin ito. Mula sa pasimula ay hindi ako nagsalita ng lihim. Mula sa panahon na nangyari ito, nandoon nga ako. Sabi po ito ng Panginoon, ng ikalawang persona. Bakit? Kasi sabi niya, ako'y isinugo ng Panginoong Diyos. Yung Lord God po doon, the Panginoong Diyos, that is referring to the Father. So yung nagko-call sa bansang Israel ay yung second person ng ating Panginoong Hesus. Okay? But by this time, hindi pa po siya nagkakatawang tao. But he was speaking through Isaiah, and it's the one who is talking and saying a word is none other than the second person. Pagkatapos sinabi pa niya, at ng kaniyang espiritu, that's referring to the Holy Spirit. And by this time, verse 16, tatlong person po ang present. Ang anak, na siyang nagsabing ako ang una, ako ang wakas, at ang pagkabanggit pa niya, ako'y isinugo ng Panginoong Diyos, ng Father, at ng kaniyang espiritu. Ng kaniyang espiritu. Hindi po ang spirit ng Father, ang Father na nag-send, kundi another person, ang Holy Spirit. So maliwanag, may three persons. Wala nga lang verbatim yung word na Trinity. Pero may teachings po ito ng Trinity. Tapos verse 17, ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos, ang banal ng Israel. Wala naman po ibang manunubos kundi ang Panginoong Hesus. At ang banal ng Israel, pag sinabi yung banal ng Israel, that's referring to one God. Because the word Elohim ay one God na three persons. Kaya maliwanag, ang three persons ay present during the time ng Isaiah na siya ay nakipag-usap kay Isaiah. Nakipag-usap sa bayan ng Diyos through the prophet Isaiah. Nung mabautismo naman ng Panginoong Hesus, nung mabautismo si Jesus, pagdapoy umahon sa tubig, siniumahon si Jesus, at narito nabuksan sa kanya ang mga langit. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos sa bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Mga kapatid, malinaw na iba yung binautismuhan, iba yung Holy Spirit na bumababa sa anyong kalapati sa kanya. Hindi po siya yung ikalawang persona na naging tao, tapos na nung siya umakyat sa langit ay naging Holy Spirit. Sapagkat sa pagkakataong ito, three person po yung present. Yung binautismuhan na umahon sa tubig, yung Holy Spirit na bumabado sa binautismuhan, dalawang persona po yan, at yung tinig na nagsalita mula sa nagsasabi na itong sinisinta kong anak na siya kong lubos na kinalulugan. And that is referring to the Father. So three persons ba yun? Yes, malinaw na malinaw po sa New Testament, Matthew 3:16 and 17, there are three persons present. The Father, the Son, the Holy Spirit. Iba yung nagsugo, iba yung sinugo na nabautismuhan, iba yung Holy Spirit na bumaba doon sa isinugo na nabautismuhan na tatlong persona. So mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw na tatlo po ang persona. Kaya kung sino man na magsasabing isa lang ang persona, malaki pong pagkakamali ito sapagkat simultaneously, nakita po natin ang Panginoong Hesus ay bautismuhan, present ang tatlong persona. Hindi po yung ikalawang persona ang nagpukol ng tinig sa langit. Na ang ikatlong persona naman ay bumaba sa kanya. Malaking problema po ito sapagkat sa araw ng isang persona, yung amay naging anak. O paano po nagkaroon ng ikatlong persona na bumaba sa kanya? Kaya malaki po itong problema. Kaya maliwanag pa po, sa sikat ng araw, ang persona ng Diyos ay three persons. Pero one God. Ulitin ko po, hindi tatlong tao pag sinabing three persons. Ibig sabihin, tatlong persona na may mind, will, and emotion na iisang Diyos lamang.
Tanong, meron ba namang salitang isang persona sa Bible na pinananampalataya na ng mga Unitarian faith? Kagaya din po ng Trinity, wala. Kasi sabi naman nila, reason naman nila, one person na yun, kaya walang nakalagay na one person kasi nga one God. Tayo po ay one God, pero may 3 persons. Napatunayan ba natin na may 3 persona? Opo, sa unang mga talata na ating mga pinagbabanggit. Sa Isaiah 48, sa baptism ni Christ, 3 persona po yan. So, ang tanong ng iba, may propeta ba sa Old Testament at maging sa New Testament na ang 3 persons nakipag-usap sa kanyang lingkod? Ang hinahanap po kasi nila yung 3 persona. Yung Father, Son, and Holy Spirit na nakipag-usap sa kanyang mga propeta o mga lingkod. Ang sagot po dyan ay opo, yes. Si Prophet Isaiah sa Isaiah chapter 6 ay makikita po natin. So hindi lang po sa Old Testament, but also in the New Testament, the 3 persons na nakipag-usap sa lingkod niya. Isaiah chapter 6 verse 1 to 8. Pero babasahin natin ang verse 1. Na noong namamatay ang Haring Uzziah, ay nakita ko ang Panginoon, sabi ni Prophet Isaiah, na nakaupo sa isang luklukan. Sino raw po ang nakita? Si Lord. Ilang luklukan? Isa. Kasi isa lang pong Panginoon, isa lang din pong Diyos ang ating pinananampalatayanan. Kaya hindi po pwede na 3 ang luklukan. Isa lang po because one God. Dinescribe niya ang throne, matayog at mataas, at pinupuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. There was a glory in the temple, habang doon sa isang templo, sa isang upuan, ay doon nakaupo ang ating Panginoon. At ito po yung panahon na tinawag ng Panginoon si Prophet Isaiah. Nakita niya ang seraphim. May 6 na pakpak, 2 panlipad, 2 pantakip ng muka, 2 pantakip ng paa, para sila po ay hindi mapuksa sa sobrang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang seraphim ang nagbabantay ng glory ng God. Okay? At sumasalita silang, banal, 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 ang Panginoon ng mga hukbo. At doon nakita ni Prophet Isaiah, hindi pa po siya prophet, Isaiah pa lang, ang kanyang kakulangan at ang kanyang karumihan. Kaya sabi niya, ng aking maruming mga labi, patay ako. Pero ang ginawa ng isa sa anghel, kumuha ng uling mula doon sa altar at pinahid sa kanyang mga labi, and he became worthy sapagkat nilinis po ang kanyang labi. I do not know, possibly sapagkat maaring si Prophet Isaiah, ang kanyang kahinaan o pinagmumula ng kanyang kasalanan ay ang kanyang pagsasalita o ang kanyang labi. Kaya ang sabi niya, marumi ang aking labi. How can I be a prophet of God? Because alam niya, tinatawag siya ng Diyos. At paliwanag, sa verse 6, lumipad ang isa sa seraphim at nilagay ang kanyang kamay, kinuha ang pangipit mula sa dambana, ang kamay ng seraphim, inipit sa dambana ang isa sa coal at ipinahid ito sa kanyang labi. At nagsabi rito, ang kasamaan nito ay inaalis na, ang kasalanan mo ay inalis na. Tapos nagsalita ang Diyos sa verse 8, at narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, ano raw? Narinig ni Prophet Isaiah ang tinig ng Panginoon na nagsasabing, sinong susuguin ko? Yung pong word doon ako ay singular. Whom shall I singular, send? There is one Lord. Tapos sabi niya, at sino yayaon sa ganang amin? Yung pong word doon na as, whom shall I send? Sabi ng Panginoon. Kaya sumagot si Prophet Isaiah, narito ako, suguin mo ako. So ang Diyos nagsabi, sino susuguin ko? Sinong susuguin ko para sa amin? Yung pong amin at us ay plural. That's referring to the 3 person. Pero isa lang hong nakita ni Prophet Isaiah, si Lord. At si Lord na yon, 3 person na nagsalita, whom shall go, who shall go before us. At sumagot siya, suguin mo ako. Maliwanag mga kapatid, nang si Propeta Isaiah kinausap ng Diyos, present ang 3 person.
But the three person is one Lord, one God. At ang salitang as ay plural. Pangmaramihan po ito. So may kinausap ba ang Diyos sa propeta na tatlong persona ay nakipag-usap ka sa propeta o lingkod ng Diyos? Opo. Ang isa po dyan ay si propeta Isaias. Sa New Testament po ba? Meron din? Opo, meron. Pero tingnan lang natin sa verse 3, who shall go before us, verse 8 po yun. And then the Father, the Lord, verse 3. And then the Son, nakita natin to ini-reveal sa book of John chapter 12 verse 36 and 41 nang nakita ni Isaiah ay ang kaluwalhatian ni Jesus. Kaya maliwanag na may three persons. Ano po ang sabi doon? Samantalang nasa inyong ilaw ay magsisampalataya kayo sa ilaw upang kayo'y maging mga anak ng ilaw. That's ilaw representing to the Lord Jesus Christ. Ang mga bagay nito'y sinabi na Isaiah sapagkat nakita niya ang kanyang kaluwalhatian, that is referring to the Lord Jesus, na siya'y nagsalita tungkol sa kanya. Okay? So maliwanag na si Prophet Isaiah ang nakita na yung liwanag ng kaluwalhatian, nakita niyang ama, nakita niya kaluwalhatian ng anak. Ang Holy Spirit, yun ba'y nakita? Yes. Sa Acts chapter 28, verse 25 to 27, sabi rito, at nang sila'y mga kaisa, ay nagsialis pagkasabi ni Pablo ng isang salita. Mabuti ang pagkasalita ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng propeta Isaias sa inyong mga magulang. Na sinasabi, pumaroon ka sa bayang ito. Ito po yung sinabi ng Panginoon kay propeta Isaias. At sabihin mo sa pakikinig ay inyong mapapakinggan. At sa anumang paraay, hindi ninyo mapag-uunawa. At sa pangitain, at sa pagtingin ay inyong makikita, at sa anumang paraay, hindi ninyo mamamalas. This is the word that God is spoken, the Lord is spoken through Prophet Isaiah. Doon sa Isaiah chapter 6, starting verse 9, verse 10. Pero dito sa New Testament, sinasabi na ito'y sinalita ng Holy Spirit, na nakita ni Prophet Isaiah ang kaluwalhatian ng ating Panginoon, na nandoon po ang Diyos ang ating Ama. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na makarinig ang kanilang mga tainga at kanilang pinikit ang kanilang mga mata. Pagka sila'y makakita ng kanilang mga mata, ay makarinig ng kanilang mga tainga at makaunawa ang kanilang puso at muli mga balik loob at sila'y aking pagalingin, sabi ng Panginoon. But that word was spoken by the Holy Spirit through Prophet Isaiah. Kaya doon sa Isaiah chapter 6, verse 1 to 8, sa pagkatawag ng Diyos kay Propeta Isaias, nandun po ang present ng three persons ng one God. Kaya kung sino man magsasabing walang three persons, ay hindi ho totoo. Sapagkat maliwanag pa sa sikat ng araw, may tatlong persona sa Old Testament na nakipag-ugnay kay Prophet Isaiah. The Holy Spirit spoke, Prophet Isaiah saw the glory of the Christ, and Prophet Isaiah heard God and saw God na nagsabing, who shall go before us? Sa New Testament naman po ay ang 12 apostol. At maaaring sabihin natin, 12 apostol, nakita ang three persons ng God, ang Father, Son, and Holy Spirit. Opo, sabi sa unang Juan, 1:1 hanggang 3, yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung aming nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. At ang buhay ay nahayag at aming nakita at pinatotohanan at sa inyo aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Now, he was talking, Apostle John, talking about the Lord Jesus. But at the same time, ang binabanggit dito ay buhay na walang hanggan. Ang Ama po ay pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Ang anak din po pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. Kaya maliwanag, dalawang person po ito, ang Ama at saka ang anak. At yung anak, pinapaliwanag ni Apostle John na kanilang nakita, na kanilang nahawakan, nahipo at na kanilang narinig. Yaamong na aming nakita at narinig ay siya rin aming binabalita sa inyo upang kayo man ay magkaroon ng pakikisa sa amin. Oo, at tayo may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At sabi ng Panginoong Sus, ako at ang Ama ay iisa.
Sabi niya sa verse 38, para hindi tayo malito sa ama at ama anak kay isa, sabi niya, dapat kung ginagawa ko mga yon, kahit hindi kayo magsisampalataya sa akin, ay magsisampalataya kayo sa mga gawa ko. Ani Jesus, o di ko kayo sumampalataya sa akin kung ayaw nyo. Yung proof na ginagawa ko ay pruweba na patunay na sinugo ng Ama, panampalatayanin yung ginagawa ko. Upang malaman ninyo na kapag-unawa na ang Ama, ito na po, ang Ama ay nasa akin at ako'y nasa Ama. So maliwanag pa sa sikat ng araw, ang Ama hindi ang anak at ang anak hindi ang Ama. Sapagkat ang Ama nasa anak at ang anak nasa Ama. Hindi niya sinabing ang Ama ay ako at ako ay ang Ama. Hindi po, ang maliwanag ang pagkasabi, ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. So kaya nang masabi niya ito, sila hininga niya at sa kanila ay sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Sinabi ni Jesus sa kanyang 12 alagad, receive ye my Spirit. Receive the Holy Ghost. So si Jesus, nasa kanyang Ama, siya'y nasa Ama, at ang Holy Spirit, nasa kanya, ihininga niya sa 12 niyang alagad. Present ba ang 3 persons kay Jesus? Yes. Si Jesus ang manifestation na kapahayagan ng Trinity sa Godhead na nasa kalagayang physical. Okay? Kung gusto mong makita ang Ama, tingnan mo si Jesus. Gusto mong makita ang Holy Spirit, tingnan mo si Jesus. Gusto mong makita ang anak ng Diyos, tingnan mo si Jesus sapagkat nasa bodily form ng Godhead ang 3 persona, ang Father, ang Son, at ang Holy Spirit, na pinatutunayan ng salita ng Diyos. Colossians 1:14-15, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita. Ang panganay ng lahat ng mga nilalang, mga kapatid. Si Kristo po ang kapahayagan ng hindi nakikitang Diyos. Kaya kung gusto mong makita ang Diyos, ang Father, ang Son, at ang Holy Spirit, look unto Jesus. Because Jesus is the image of the invisible God in a physical form. Kaya maliwanag pa sa sikat ng araw, si Jesus ang representation ng Diyos, 3 persons na nasa katawang physical. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos na kapahayagan ayon sa laman. So the fullness of the Godhead is none other than Jesus Christ in the bodily form. May nakakita ba sa 3 persons in the Old Testament? Yes. Nakipag-usap pa kay Prophet Isaiah. May nakakita ba na 3 persons in the New Testament? Yes. Nakipag-usap pa sa kanyang 12 alagad. Ang Holy Spirit to be person, yes, ang Holy Spirit ay person kasi meron siyang mind, will, and emotion. Itong mga components na to or element, ang sandalan para isang person ay maging person. Kaya ang Holy Spirit, meron ba nito? Ay opo. Meron po siyang mind, will, and emotion. Acts chapter 2, verse 1 to verse 2, and then verse 4. 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to verse 9. Ephesians chapter 4, verse 30. So dito na lang po tayo sa pakiramdam ng banal na Espiritu. Sapagkat yung mga unang talata, alam na po natin. At huwag ninyong pigatin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Ito po ang selyo ng pagiging tunay na nakay Kristo ng tunay na ligtas. May tatak ng Holy Spirit. Kung wala kang tatak ng Holy Spirit, hindi ka kay Kristo at hindi ka saved. Sapagkat ang tatak lang po ng Holy Spirit, ang siyang tanda ng isang tao ay mayroong buhay na walang hanggan. So maliwanag, mayroong 3 persona ang iisang Diyos. Now, huling tanong siguro, paano na si Yahweh, yung L-O-R-D na capital, in the Old Testament, it refers only to the Father. Kasi sinasabi ng ibang mga mangangaral, yung Yahweh dyan ay ang Ama. Gusto ko po maunawaan natin, si Yahweh ay si Elohim. At si Elohim ay si Yahweh. Ayon sa pagkasalita ng Diyos kay Moses sa Deuteronomy chapter 6 verse 4. Nang sabi dito, dinggin mo Israel,
ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Yung Lord po doon ay si YHWH. At yung God po doon ay si Elohim. Kaya yung Lord God ay Yahweh Elohim. Si Yahweh ay si Elohim ay si Yahweh. Ngayon, ang tanong, bakit in the Old Testament, ang Ama lang ang nakikita? Kasi nga, in the Old Testament, yung kapahayagan sa Trinity o sa yung Trinidad ng Diyos, hindi pa po maliwanag. Pero, yun po yun nung time bago siya nagkatawang tao ang Panginoong Hesus. At ni-reveal ng God in the Old Testament, si Yahweh bilang Ama. Pero si Yahweh bilang Ama, na Lord is one. One na three person, Father, Son, and Holy Spirit. At ang pagkakilala ng mga tao, kay Yahweh in the Old Testament ay Creator, manlilika. Mga kapatid, ang manlilika ay ang God na si Elohim. Covenant God, tagagawa o nakikipagtipang Diyos at hari at saka we call it judge o maghuhukom. At yun po si Yahweh. Pero pagpasok ng New Testament, na ikalawang persona ay nagkatawang tao, nalong nahayag na ang God ay nandoon ang Son, ang Father, at ang Holy Spirit. Lalong naging maliwanag na si Yahweh sa Old Testament ay triune, tatlong persona, Father, Son, and Spirit. Pero in the Old Testament, ang primary speaker o agent ay walang iba po kundi ang Father. In the New Testament, in 3 years, si Jesus, ang Son. Pero mula ng Panginoong Hesus ay umakyat sa langit, bumaba ang Holy Spirit until today, the last days, ang naririnig po natin ay walang iba kundi ang tinig ng Holy Spirit na sinasalita niya sa kanyang mga lingkod. So may bawat panahon ang bawat persona. Kaya maliwanag po, may Father, Son, and Holy Spirit. However, in the Old Testament, Father. But in the New Testament, Son. In this last day, the Holy Spirit. So, maliwanag pa po sa sikat ng araw na yung 3 persons, nilinaw po natin ngayon, hindi po tatlong Diyos, hindi po tatlong tao, kundi 3 persons, component ng God, 3 persons, 1 God, 3 persons. That doesn't mean 3 gods, kundi 1 God in 3 persons. Father, Son, and Holy Spirit. Magandang gabi po at nawa nakatulong po ito sa atin upang lalo nating maunawaan ang paliwanag ng banal na kasulatan, Old and New Testament, patungkol po sa Trinidad ng Diyos. Magandang gabi po, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Bro Rasya, okay na ako. Okay mga kapatid, so shoutout muna sa ating nasa live at shoutout dito kay Rose Colantes, kay Alicia Parcia, good evening daw. Nandiyan din si Renaldo Arceo, si Sally Colantes Eramis, Joy Anseo watching with me, sabi niya, si Narcisa Santos, gandang gabi po sa lahat, at kay Manny Simangan, nandiyan din. Shoutout din mga kapatid dito kay Neva Santos at Bless Monday, sabi ni Lilian Garon, si Robbie Reyes, Teodora Delioses Duelesco, ayan, Emmy Alfonso, syempre lagi-lagi yan. Shoutout din mga kapatid dito kay Narcisa, kay Canoza Pele, ayan, lagi ang nanonood, at kay Clito. Sabi niya dito, these are the 3-person God, New Trinitarian, founder Clito Katimbang Jr., one true invisible God. He is not seated on the throne. Spirit, Lord of glory, angel of the Lord, word and wisdom of God. He sits on the throne, Father, image of God. Christ, the Lamb of God. He is the body of Spirit, Lord of glory, angel of the Lord. Well, siguro kung hingin ako ng comment sa bagay na yon, mali pong aral yon. Si Jesus ay hindi po siya angel. Siya nga ho ay second person ng God. He is God. Tapos yung mga pinagsasabi pa niya, mga aral po ito ng kulto, mga maling aral po yon. Kaya yun lang akin lamang pong inilatag ang masasabi kong tama sapagkat ito po ay mula sa banal na kasulatan. Ano mang wala sa banal na kasulatan at minsan parang tunog scriptural pero unbiblical, hindi po natin to pwedeng tanggapin. Kasi ang Trinity maliwanag po, one God, 3 persons. 3 persons,
in one God. So yun lamang po. Kasi pag lumabis pa doon, mali na pong aral yun. Cultic na po ang ibig nating sabihin doon. Kaya yung nabanggit na isa nating listener o viewer, na yun yung bagong Trinity, mali yung bagong Trinity na yun. Ang Trinity binabanggit po natin ay yung nasa banal na kasulatan. Wala man lang yung word na Trinity, pero maliwanag pa sa sikat ng araw, may 3 persons ang one God. Rorasya. Ako tayo mga kapatid dito sa kay Pastor Ariel Guevara Jr. Ang tanong ko po sa inyo, sa 3 persona, sino po ang lumikha sa inyo? Hello? Sinong lumikha gusto ko lang linawin sa tao yan. Sa tao. Sino lumikha sa tao? Oo, sa 3 persona, sino daw doon yung lumikha sa tao? Di 3 persona kasi sa verse 26, Genesis 1, let us make man. So yung 3 persons na yon ang gumawa sa tao. Tapos hiningahan siya ng hininga ng Diyos, nakita natin ang Panginoong Hesus nang gumawa ng panibagong generation, hiningahan niya yung kanyang 12 alagad. Kaya ang gumawa po sa tao nung day ng creating God, ang man, ay yung 3 persons po, ang Father, ang Son, at ang Holy Spirit. Yun po ating kasagutan. Question dito, bakit sila nagkakaisa? Anong pinagkaisahan nila? Sabi ni Boyet Benny. Kasi ganito, didinig ko, Rorasya. Para maunawa natin ang Trinity ay ganito. Ang Trinity, ang tao kasi ay ginawa sa larawan at wangis ng Diyos. Simpleng analogy. Nagkakaisa ang galaw ng component ng tao na spirit, soul, and body. So halimbawa, gusto kong gumawa ng kape, naisip ko, that's the function of my mind. So yung aking katawang physical, pupunta sa kusina, magtitimpla ng kape. Okay? Pero hindi po pwede na pumunta lang sa kusina yung kaluluwa na nag-isip at saka yung katawan na gumawa ng kape. Hindi pwedeng naiwan yung kanyang spirit kung nasa sala siya at saka pumunta sa kusina. Magkakasama yung 3 na yon na gumawa ng kape. Ang mind, ang will, ang emotion ng isang person na mayroong tawag tayong 3 components ng isang tao. Yung spirit, soul, and body. So doon sa plano ng Diyos ng salvation, halimbawa, ang Ama ang nagplan. Ang nag-execute ng salvation, ang namatay sa cross ay ang anak. Kasi kahit nagplano ang Ama, kung wala namang mamamatay, malang mag-execute, wala ring plano at walang kwenta yung gagawin ng Ama. Kung ang Ama at ang anak, okay, nagplano, namatay siya ang anak. Wala naman ang Holy Spirit na magdadala sa atin ng reality ng kanyang kamatayan sa cross, wala rin namang silbi yung kanyang kamatayan sa cross. So nangyari doon, nagpakamatay lang yung anak na wala namang effect sa sangkatauhan. Kaya yung 3 person na yun, nagkakaisa sila, yun yung tinatawag nating perfect unity. Na kung ano yung layunin ng Ama, yun din ang layunin ng anak. Kung ano ang layunin ng Ama, yun din ang layunin ng anak at ng Espiritu Santo. Kasi nga, perfect unity. Parang good illustration na binanggit ko kanina regarding sa salvation na ginawa ng God at regarding sa tao na gagawa ng coffee. And I hope makatulong po ito na doon pa lang perfect unity ang 3 persona na gumawa ng lahat ng plano ay iisang isip, isang plano, isang kaisipan, pero 3 distinct persons, pero 1 plan kasi nga 1 God lang. So yun ang ating katugon ng Bro Rasya. Okay, question dito galing kay Joshua Rosas. Shoutout muna kay Emily Okada watching from Japan. Sabi ni Joshua, may mababasa ka ba sa Biblia? Sa Old Testament na may concept na ang mga Israelita ng 2-person, Holy Spirit and God the Father? Meron ba daw ganon?
Ang Israelita, hindi sila naniniwala sa Trinity. Kasi pag naniwala sila, kailangan nilang tanggapin si Jesus, yung Messiah, yung second person. Kaya wala sa kanila yung Trinity. Pero maliwanag pa in the Old Testament, sa pangalan pa lang ng God, salitang God, na Elohim, plural in form, single in meaning. At yung word na ekad, na one, ito po ay compound or unified one. Kung ang ginamit doon na yakid na one, solid one, wala nga talagang Trinity. Wala ring concept ng Trinity. Pero ang ginamit doon ay one, ekad in the Old Testament na Hebrew. Sa New Testament naman ay hais or hen. Kaya yun din po ay unified one. Ang isa lang yung hais ay masculine, ang hen ay neuter. Pero pareho yung unified one. So kung tatanungin mo ako, naniniwala ba ang mga Israelita? Hindi. Kasi hindi naman ang paniniwala ng Israelita ang ating paniniwala. Ang paniniwala natin, kung anong sinasabi ng banal na kasulatan, there is only one God in three persons. So ang Israelites, hindi naniniwala. Kasi pag niniwala sila, wala silang choice kundi tanggapin na si Jesus ang kanilang Messiah. Rejected si Jesus, kaya wala silang Trinity. So yun ang ating katugunan, Bro Rasya. Sabi naman, tanong ni Emmy Alfonso, ang Trinity po ba na paniniwala mo, Bro Eramis, is same sa Trinity ng mga Catholic or magkaiba? Ang paniniwala ko po ay yung nasa Bible. Okay? Na one God in three persons. Hindi ko po stand yung paniniwala ng Roman Catholic kasi hindi ako Roman Catholic. Hindi ko rin stand ang paniniwala ng Seventh-day Adventist. Dahil hindi ako Seventh-day Adventist at sa kanila, ang Trinity, lalo na sa kay Jesus, yung hypostatic union ay blending, mixing. Ang paniniwala ko po ay yung sinasabi ng banal na kasulatan na yung hypostatic union ay union ng God at saka ng man. Fully God, fully man. Hindi po siya produkto ng blending or mixing. Okay? At sa paniniwala ko po na nasa banal na kasulatan, nung mamatay, yung second person, si Jesus, ang namatay po doon ay yung kanyang kalagayang tao, yung laman, namatay sa laman. So, hindi po namatay ang kanyang pagiging Diyos. Or else, kokontra po ito sa whole concept ng Bible na ang Diyos, immortal, eternal, hindi namamatay. So, yun po ang ating tinitindigang pananampalataya, yung ayon sa banal na kasulatan. Yun ang ating kasagutan, Bro Rasya. Okay, question dito ni Joseph Meletar. May epekto po ba sa kaligtasan ng tao kung naniniwala po siya o hindi sa Trinity? Ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng biyaya, for by grace you are saved, not by works, but it is through faith, grace through faith. However, ang nag-serve sa atin ng salvation ay Father, Son, and Holy Spirit. Dahil ang Father ang may plan, ang Anak ang nag-execute, at ang Holy Spirit ang nagdala naman sa atin at nag-make real sa atin ng salvation. Ngayon, kung walang three persons, walang salvation. Kaya may epekto ito. Pero salvation per se is only by grace through faith doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. But later, sa paglalim natin sa ating pananampalataya, doon natin maunawaan na ang Ama ang nagpadala sa Anak, ang Anak ang namatay para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Meron itong effect, pero for salvation per se, by grace through faith. But later, malalaman mo, kung lalalim ka sa Panginoon, matatagpuan mo yung function ng three persons sa ating kaligtasan. So, yun ang ating kasagutan, Bro Rasya. Topic natin, men. Okay, license statement. Mga kapatid, malinaw pa po sa sikat ng araw at sa malinis na tubig ang ating pong pagkakalatag ngayong gabi. Wala yung word na Trinity, huwag nyo hanapin po yan sa Word of God. Pero it doesn't mean na wala yung word na Trinity, walang Trinity. Para lang po yung ating utak. Hindi mo nakikita,
wala kang utak, wala kang isip. Meron. Kaya ang banal na kasulatan, all the New Testament, ay pinakita at piniliwanag na ilatag ko po, I hope naging malinaw ito, there are 3 persons in one God. And in the 3 persons in one God, we enjoy the blessings of heaven. So paniwalaan po natin, at nawa yung aral natin ngayong gabi, naging malinaw pa, na lalong nagpalinaw pa na totoong may 3 persons. Sino man magsasabing walang 3 persons? Mga kapatid, sa linaw na ating po inilatag, totoong may 3 persons. Father, Son, and Holy Spirit. Magandang gabi po at pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos, ng ating Ama, Anak at Espiritu Santo. God bless you po. God bless you po. So dyan nagtatapos ang podcast ni Bishop Eramis, mga kapatid. Subaybayan nyo siya lagi dito sa Russia TV. Every 7 p.m. yan. Every Monday, mga kapatid. At please follow ang sa ating Facebook, mga kapatid. Kay Bishop Eramis, you can follow him. At sa akin din, Russia Vista, mga kapatid. Dahil dito ako laging nagla-live sa podcast niya. At syempre sa ating YouTube channel, mga kapatid. Russia Libix TV din. Lahat ng podcast ni Bishop Eramis ay nandun din. So maraming salamat, mga kapatid. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Darkness fades when you are near. Your light breaks through our deepest fear. You make the broken heart